Lang anak ha. Swing, 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 swing. Oh, okay, milk, the milk is there, oh. Milk is there, you wait. 1, 2, 3. A few moments later. Good morning everyone. Maayong buntag. Day 2 namin ngayon dito sa hospital, and I'm happy to say na so far so good. Nakatulong talaga yung pagpa-admit natin kay Chico dahil dahan-dahan nang bumabalik yung kanyang sigla at hindi siya natuluyang na-dehydrate. Yun yung pinaka-importante doon. Bed voice pa pala ako guys kasi ano ngayon, alas 5 ng umaga. So si Chico, ayan. Morning. Nakagising ako kasi narinig ko na nagpupupo siya. So basa pa rin naman pero meron ng consistency. Meron na siyang mga solid na nahalo. So tsaka nawala na rin yung amoy, another thing doon. So masaya ako. And nag-diaper change siya around 4:30. Nag-prepare ako ng warm milk. At simula kagabi, kahapon ng mga alas 12, hindi na siya nagsuka. So, ngayong araw mag-alas 12, 24 hours. Siya ay okay na, declared na hindi na siya nagsusuka. At saka dahan-dahan nang bumabalik yung kanyang solid sa kanyang stool. Other than that, wala din siyang lagnat. So, another indication niya na okay. Ang vitals niya ay going back to normal. So, ngayon ay January 4th. At ngayon yung last day ni Kuya Kyle dito sa Gensan. This holiday season. Dahil kailangan niya nang bumalik sa Thailand for his studies. Dapat may dinner kami mamaya. So, I'm praying na ma-discharge kami before that. Sabi ko sa inyo guys kung gaano ka-helpful, no? Na meron kayo ng mga government IDs and government nabayaran natin yung ating government responsibilities. PhilHealth will be at least assisting us sa bills ng hospital dahil na-remember nyo talagang in-update ko yung records ko nung month ng October. Talagang pinalista ko silang lahat, pati si Chico. Good morning. Saying guys na sobrang nakatulong ng pag-asikaso natin ng ating mga documents sa government, lalong-lalo na yung ating PhilHealth. Dahil sa panahon ng ganito na hospital yung mga bata, at least medyo gumagaan yung ating mga bayarin. So tamang-tama kasi pag uwi namin,
nakalagay lang sa dependent ko sa PhilHealth is si Kuya Kahil. Tsaka hindi ako nakabayad ng ilang mga terms. So, tamang-tama last month, bago nagpasko, nagbayad ako ng 6 na buwan sa PhilHealth ko. And then, in-update ko lahat ng pangalan ng mga bata under my name. So, sobrang saya ko. Nailagay ko si Kuya Kahil, si Calby, tsaka si Chico. So, paglabas ni Mayumi, inshallah, mailagay din natin siya agad para maka-back up sa mga ganitong cases. So far, so good. Andyan din naman yung mga kapatid ko na ready mag-back up. Kaya, sana maging okay. Binigyan na siya ng kanyang gamot na pinadaan sa dextrose para sa tiyan. Kasi, syempre, pag diarrhea, tiyan talaga yung target. Though, nagsabi sa akin yung mga nurses na wala talaga silang nakitang bacteria or virus. So, most probably, hindi ko alam guys kung dahil sa oregano ba yun. For me, iniisip ko dahil sa oregano na nagpalabas lahat ng plema and also nahalo sa kanyang undigested or yung mga hindi na-digest na pinup niya and then yun yung nag-cause ng smell. Kasi wala talaga silang nakita based sa mga lab test and findings. Which is very good. Masaya tayo doon. Yan lang yung result na nagpapasaya sa atin sa hospital kapag walang nakikita sa mga lab test. Eternity later. Alright guys, time check natin alas 9 na at nag-round na yung mga nurses. Yun yung nakakatawa sa hospital na yung sarap ng tulog mo tapos maya parang nakapalibot na sila sa bed na tinutulugan mo. Magkatabi kami ni Chico. Minsan nabibigla ako na pagka ang dami na pala nila dito. So nag-check sila ng vitals and everything. So once again, okay na yung vitals ni Chico pero observation pa ngayong araw. So nilagyan siya ng ikalawang dextrose, yung kanyang para ma-hydrate siya ulit dahil na-dehydrate talaga yung bata. Pero, I think other than that, everything is okay. I'm having breakfast. Ayan, tinapay lang tayo sa umaga para hindi masyadong mabigat. Ganito lang kalaki guys kasi diet na yung lola ninyo. Sorry. No, this is bread. You can't eat bread yet. Okay guys, anong naipon nyo ngayong unang buwan ng taon? Nakaipon tayo ng resibo. Ayan. Pero gusto kong tingnan natin ulit together para may mga idea din tayo, no? Kung magkano na yung naipon ko sa kaban ng hospital. So, pag ngayon ay day 2 namin dito. Actually, mag-48 hours kami dito mamayang gabi ng 11 o'clock. So far, eto yung mga resibo na nabayaran ko sa hospital kasi hindi lahat nilalagay nila sa charge ng room or ina-add nila sa room. So, etong room itself is around 900 pesos plus per night. Ito ay ward nila, pero okay yung kanilang ward kasi spacious and then may sariling toilet. Maganda yung ventilation kasi meron siyang electric fan as you can see. Ito nga pala ay DMC or the Diamgas Medical Center sa General Santos City. Bagong-bagong hospital to guys. So ang daming ventilation, may fan there, meron din dun sa gilid and then naka-open window siya. Merong 6 na beds. At as nakikita niyo bakante yung kanilang ward. 2 lang kaming patient so we can use the other beds. Other than that, meron silang enough maliliit na table sa gilid or drawers to keep your things. Hindi sila mahirap kausap kapag papalit-palit ng beddings at saka blanket kasi syempre basa ng pawis, minsan lumulusot yung ihi, minsan yung lumalabas yung dumi ng bata sa diaper. So ilang beses na ako nagpalit and they are very welcoming talaga. They are very accommodating pala, that's the word. Sobrang accommodating sila and ano pa ba? The food they included is breakfast, lunch, and dinner and so far they are all healthy and very nice meal, yung parang lutong bahay talaga. Nakaubos si Chico ng isang Yakult kasi meron na siyang go signal na pwede na siyang dahan-dahan bumalik sa diet niya. Merong mataas to na building itong DMC and right now nasa 6th floor kami. Stricto din sila kasi dalawang watcher per patient. So meron silang IDs and all and then
approachable din yung mga tao sa opisina, sa cashier, pwedeng magtanong sa billing area. So, ilang beses akong bumalik doon kahapon kasi I was filling up forms para sa PhilHealth at yung mga government services, social services. I am grateful kasi they are open to help. And they know na yung budget talaga na yun ng government is to help patients na at least matulungan bumaba yung mga bills sa hospital. Lalo na katulad dito guys sa Dadyangas Medical Center na this is, I would say na mahal siya na hospital. I would say na ito yung pinakamahal pero kasi this is a private hospital. Kaya nga masaya ako na meron silang ward option. Kasi pag sa public hospital naman tayo, punuan naman yung ward. Minsan nasa lobby na nakahiga yung mga pasyente. Minsan matagal ka na check ng doktor kasi sobrang busy, sobrang daming pasyente. So, eto yung aking mga resibo. Yung first day namin, eto lahat yung nabayaran ko dito. 2,627 pesos as you can see right here. Ayan. So, wala naman guys, no, bayad na naman to. Okay lang, official resibo naman to. And then, yung pangalan ni Chico. So, okay lang yung ibang gamot guys. Mura lang siya. Nasa 103, ganon, 103 pesos. Merong 23.70 pesos. Mga collector, urine collector. Meron silang spoon collector, 18 pesos. O, diba? Very organized kasi pati yung spoon collector pala nakalista. Akala ko kasi guys, free na yun eh. Tayo talaga na mahilig sa free. Ang kapal ng mukha. Then, meron dito yung disposable syringe. Ayan. Nakagamit na siya ng 3. Tsaka gloves niya, 236 pesos. And then, ito yung pinakamataas, which is yung 2,245 pesos. Ito ay ang kanyang injection. So, ito yung matapang na gamot na in-inject sa kanya. At saka Motilium suspension. Isang bottle. So, dito ako nataasan. Pero okay lang. Kasi, parang hindi naman masyadong, parang overpriced. Like, for example, yung mga bote ng stool or ihi. Siguro, pag nilagay nila dyan, 150 yung plastic na yun. Ako talagang, yun talaga masasabi mo na sobrang mahal. Pero kung 23 pesos lang, tsaka 18 pesos lang, okay lang yung ganun. Other than that, meron akong reseta na binili sa labas kasi wala sila dito. Yung Ursiflora para sa tiyan. Alam ko pamilyar ito sa mga nanay, lalong-lalo na kapag diarrhea. Mura lang din yun guys. I only paid like 300 pesos. Oh, sorry, 100 pala. 130 pesos. 133. Para sa 3, ayan, binili ko siya. Merong resibo. So, lahat ng mga resibo na to, kinocompile ko siya dahil sa kadahilan ng sinisend ko lahat ng mga copy ng mga resibo na to sa tatay ng bata, ng anak ko, para meron siyang kopya. Baka mamaya sabihin niya nag-drawing lang ako sa rainbow ng mga figures. Hindi ko sinasabing magpapadala siya, hindi ako nasasabing na siya yung magbabayad nito kasi binayaran ko na lahat. Pero it's good na alam niya. Diba? At saka tayo, black and white printing. Ayoko yung iisipin niya na bigla lang, if ever naman na i-touch ni Lord yung kanyang puso at tanungin niya ako, baka sabihin niya na bigla lang ako magsabi ng mga amount. Ayoko nang ganun. So talagang fina-file ko yung mga resibo. This is also for my personal use kasi gusto kong makita kung magkano yung inabot for this case. Para next time meron na akong idea. Though I am planning to avail insurance, yung hospital insurance ng under sa MaxiCare after this. Ano pa ba? Nag-grocery ako. Ayan, nag-grocery ako. Umabot ng 1,700 pesos kasi kinailangan ni Chico ng maraming diaper dahil nga sa diarrhea na case. And then gatas niya. So sa ngayon, I'm the one covering for all of this, guys. No, wala akong sugar daddy na nagbabayad. Wala akong sugar daddy na nagbabayad nito. And yun nga, pinagpipray ko na yung bahay ko sa Uganda ay ma-occupy ng Airbnb para at least lahat ng maipon ko doon makatulong sa mga gastusin sa mga anak ko. Huwag na tayong guys, huwag na tayong maging bitter. Mag-hope lang tayo for the best. Ayun, yun ang sinasabi ko. Let's just hope for the best. Huwag na tayong magalit at mapuno ng masaklam yung ating mga puso. Tama ba yung Tagalog ko?
Tapos si Auntie Christine, meron din siyang resibo dito pala binigay sa akin. Bumili siya ng isang box ng mask. Kasi dito sa hospital parang stricto, dapat nakamask. And then lastly, binigyan nila ako ng kanilang survey form. Yan, patient satisfaction survey form. Which is a very good idea kasi syempre minsan gusto natin guys na sabihin yung totoo, no? Kapag malay mo ginamata-mata tayo dyan, hindi tayo ginasikaso ng maayos. O dapat sabihin natin yan, pag hindi tayo ginasikaso ng maayos, tapos may double standard yung ibang pasyente. Palangga nila, tas tayo para lang invisible. Yung mga ganyan na hospital kasi Pero so far dito guys, as in asikaso, approachable sila. Maganda yung kanilang pakikipag-usap at pakikitungo. So, kaya pala dahil kayo ay mayroong patient satisfaction form, ha? Hindi guys, a joke lang. Pero I love reviewing places. I love reviewing services. So talagang tinago ko to kasi fill upan ko to later. Wait lang. What's it? Wait lang, baby. Kailangan pala ilipat yung kanyang guys. Nilipat yung kanyang dextrose dito sa kabilang kamay dahil natanggal yung karayom sa ugat. So, pumasok sa kanyang balat kaya medyo nag-swell. So, sabi ng doktor, may mga ganun daw talagang cases. Sabi ng mga nurses, ang gagawin daw dyan, hot compress. Nag-hot compress na ako pero naiirita si Chico. So, antayin ko lang makatulog siya ng mahimbing. Saka natin i-hot compress ulit. Pero ganito ang itsura niya, Ayan. So, sobrang nag-swell yung kanyang kamay. Biglang tumaba si Chico dito na side. Ayan. So, nagsabi sa akin si Chico kanina masakit daw. Pero hindi pa siya nag-swell. So, dun ko na-learn na pakinggan talaga natin yung ating mga anak kapag may sinabi silang masakit. Kasi itong si Chico guys, hindi yan siya nung sumakit yung tiyan niya, nagsimula na siyang magsuka, nagsalita talaga siya sa akin. Kasi nakakapag-communicate na naman si Chico. So, nagsabi siya na, my belly hurts. Ouch. Sabi niya, ouch. Mom, ouch. My belly hurts. Gumanon siya. Tapos ngayon naman sa hand. So, hindi ko pinansin kasi wala naman ako nakitang unusual until such time na nag-swell na siya. So, eto, talagang dapat yung mga anak natin pag marunong mag-communicate at merong nirereklamo, kailangan talaga nating i-check at pakinggan. Learning for parents. Ayan. Hindi din naman kasi si Chico guys pabebe. Hindi siya yung klase na reklamo ng reklamo. Magre-reklamo lang si Chico kapag meron siyang nararamdaman. So nakatulog na siya siguro mga magdalawang oras na yan. Hayaan lang natin makapagpahinga. A few moments later. Alright guys, for lunch, tingnan natin yung kanilang sinerve ngayon. So, ito yung breakfast kanina, giniling na manok at saka boiled egg. Sobrang sarap din naman. Napalarami yung kain ng aking kapatid. So, ngayon ang kanilang sinerve ay manok, tinolang manok. And then dito merong prutas, kanin at gulay. So, yung gulay natin ay salad na puso ng saging. So far, mabango at mukhang masarap. So, kain na tayo.